Umiinit na balita ngayon tanghali. Commission on Elections nilinaw na maaaring may matanggal pa sa pangalan ng mga inaprobahang senatorial aspirants para sa 2025 midterm elections. Ipinatutupad na ban sa light e-vehicle sa Metro Manila mananatili kahit suspindido ang registration nito ayon sa Land Transportation Office. Investigasyon ng Kamara kaugnay sa naging paggamit ng pondo ng Office of the Vice President ipinagpatuloy ngayong araw. Investigasyon ng Senate Committee of the Whole kaugnay sa issue ng war on drugs ng dating administrasyong Duterte ipinapanukala. At inaugurasyon ng Sorsogon Sports Arena pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dating Vice President Leni Robredo dumalo rin sa nasabing okasyon. Magandang tanghali mga kasangbahay, ngayon po ay araw ng Huwebes, October 17, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali, ilang mahalagang proyekto ang inaprobahan ng National Economic and Development Authority Board. Kabilang narito ang isang malaking road project sa Mindanao at ang pagpapatibay ng healthcare system sa ilang lugar sa bansa. Narito ang report ni Nel Maribohok. Inaprubahan ng National Economic and Development Authority o NEDA Board na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippines Health System Resilience Project Phase 1 ng Department of Health. Sa pamamagitan ng programa, patatatagin ang health emergency prevention, preparedness at pagresponde sa mga mapanganib na lugar sa bansa. 27.9 billion pesos ang halaga ng proyekto at ipaprioridad nito ang mga lugar na walang access sa healthcare. 17 provinces na ang natukoy ng DOH na unang makikinabang sa proyekto. Ayon kay Pangulong Marcos, ang programa na ito ay implementasyon na ng mga natutunan ng bansa noong nakaraang COVID-19 pandemic. Aprobado na rin ng NEDA Board ang 37 billion pesos na Mindanao Transport Connectivity Improvement Project o MTCIP ng Department of Public Works and Highways. Sa pamamagitan ng proyekto, maiaayos ang transport network ng Mindanao na may malaking pakinabang sa sektor ng agrikultura. This project should provide a high level of traffic services by assuring high-speed mobility and safe travel to vitally transport socio-economic activities for development of strategic regions in the country as a whole. Pagdudugtungin rin ng major road project na ito ang Northern Mindanao, Davao at Soc-Sargen regions. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Israel dahil sa pangangalaga sa mga Pilipinong nagtatrabaho at naninirahan sa Middle Eastern countries. Sa pahayag ng Pangulo sa naging phone conversation niya kay Israeli President Isaac Herzog, pinasalamatan niya ang Israel dahil sa ibinibigay nitong suporta sa mga Pilipino, partikular na ang mabilis na pagtugon sa kanilang pangangailangan sa gitna ng mga kaguluhan. Umaasa si Pangulong Marcos sa partnership pa ng Pilipinas at Israel, kung saan ayon kay PBBM, ang Israel ang isa sa mga trusted na bilateral partners ng Pilipinas sa Middle East region. Tinatayang nasa 30,000 mga Pilipino ang nasa Israel ngayon. Umabot na sa 488 mga Pilipino ang matagumpay na napauwi ng pamahalaan sa Pilipinas mula sa Lebanon. Ito ay sa gitna ng nagpapatuloy na gulo sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, patuloy pa silang nakikipag-ugnayan para mabilis na mapauwi ang iba pang OFW doon, alinsunod na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag pa ni Secretary Kakdak, 540 na OFWs ang inaasahang makakauwi na sa lalong madaling panahon, habang may 192 na mga kababayan tayong tumutuloy sa mga government-provided shelters sa Beirut kasama ng mga social worker.
Ang mga repatriated OFWs ay makatatanggap ng psychosocial services bukod sa 150,000 pesos financial assistance mula sa DMW at OWA. Patuloy ang isinasagawang repatriation efforts ng pamahalaan para sa mga Pilipino sa Lebanon na naiipit sa kaguluhan doon. Ngayong araw, panibagong batch ng mga Pinoy ang nakatakdang umuwi ng Pilipinas. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ilang OFWs yung inaasahan nating kasama sa batch na darating mamaya? Aga nakatakdang umuwi mamaya yung 45 OFW, kasama na dito yung 2 bata na anak naman ng mga OFW. Sakay ng Kuwait Airways 417, inaasahang lalapag ang kanilang eroplano pasado alas 5 ng hapon. Isa ito sa malaking batch ng repatriation ng pamahalaan mula sa Lebanon pagkatapos matigil ng 2 linggo ang repatriation effort ng pamahalaan dahil sa tumitinding kaguluhan doon dulot ng patuloy na sagupaan ng Hezbollah militant at Israel. Kahapon, isang programa pa ang isinagawa ng Migrant Workers Office ng Lebanon para sa send-off ceremony ng ating mga kababayan at nagsagawa rin sila ng pre-departure briefing. Ang Embahada ng Pilipinas sa Beirut patuloy namang nagsasagawa sa ating mga kababayan o inihikayat din ng ating mga kababayan na i-avail itong voluntary repatriation. Ikinakasana nila ang isang charter flight para sa agarang pagpapauwi sa ating mga kababayan. At pagdating nila sa NAIA, ay sasailalim ito sa psychosocial counseling at makakatanggap ang bawat isang OFW ng 75,000 pesos mula sa Department of Migrant Workers Action Fund at 75,000 pesos naman mula sa OWA, at bukod pa dyan yung 20 pesos na livelihood project ng mula naman yan sa DSWD. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Magpapatupad ng adjustment sa operating hours sa mga mall sa Metro Manila simula November 18. Bahagi ito ng mga hakbang upang maibsan ang matinding traffic sa Metro Manila sa holiday season. Narito ang ulat ni JP Nunez. Mula sa kasalukuyang 10 a.m. to 10 p.m. na operating hours, gagawin ng alas 11 ng umaga ang pagbubukas ng mga mall sa National Capital Region. Habang ang closing time naman ay nakadepende sa mga mall operators kung saan pwede itong umabot ng hating gabi. Ang bagong patakarang ito ay bahagi ng mga hakbang ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA upang ibsan ang matinding traffic sa holiday season. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, sisimulan itong ipatupad sa November 18 hanggang sa hating gabi ng December 25. Pag mas late nagbubukas kasi, maraming hindi na napapasabay doon sa usual morning rush hour. Then sa hapon naman, may napapag-stayan or sa gabi, may nagpapag-stayan pa yung ating mga kababayan. Kung napupunan nyo naman this past few years, hindi na tayo nakaka-experience nung tinatawag nilang Carmageddon na nagiging parking lot talaga ang ating mga kalsada. Ang mga delivery naman sa mall ay papayagan lamang mula alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw, maliban na lang kung ito ay perishable goods. Ipagbabawal din muna ang mga mall-wide sale para hindi dagsain ng mga tao ang mga mall. Sa pagpupulong kahapon na pagkasunduan ito at naging positibo naman ang pagtanggap ng mall operators sa plano. We are supporting naman kasi whatever MMDA is requesting from us, sir. So most likely naman the bonuses are released before November 18 din pa. And we're going to follow din naman the request of our MMDA regarding itong holiday season natin to ease yung congestion sa EDSA during itong holiday season natin. Nasa 29 na mga mall ang nasa kahabaan ng EDSA.
Sa buong NCR naman ay nasa 130. Kaya kapag naipatupad ang sistema, inaasahang makatutulong itong ibsan ang mabigat na traffic. Samantala, ang mga kontraktor naman at mga utility companies kagaya ng Maynilad at Manila Water mula November 18 hanggang December 25 ay bawal munang maghukay ng mga kalsada maliban na lang kung emergency o kaya ay parte ng priority projects ng gobyerno. Pero pagsapit ng darating na December 26 hanggang January 2 sa susunod na taon ay papayagan naman silang magtrabaho sa kalsada ng 24 oras dahil kakaunti na ang mga sasakyan sa panahon na ito. Anyway, ang observation naman po namin, by December 26 hanggang January 2, wala pong masyadong sasakyan. Kalimitan po nasa probinsya ang mga tao. So, maluwag po sa Metro Manila. Kaya i-allow po namin kayo na magtrabaho starting December 26 hanggang January 2 ng 24 hours. May extend naman ang oras ng duty ng mga MMDA traffic personnel hanggang hating gabi. Tututok muna ang mga ito sa pagpapaluwag ng daloy ng mga sasakyan at maaaring pagbigyan ang mga minor offense ng mga motorista. Yung mga minor offense na pwede naman pong palagpasin, ang magiging priority po ng ating mga traffic enforcers ay traffic management. So, hindi po panghuli. Yun naman po ang aming policy. So, yung mga minor offense, sita, then wala ng ticket. Ngayon pa lang, nasa higit 420,000 na ang mga sasakyang dumadaan sa EDSA kada araw at bumabagal na ang travel time dito. Inaasahan ng MMDA na pagdating ng Nobyembre hanggang Disyembre ay talagang tutukod pa ang traffic dahil maaaring mag-average ng 250,000 ang mga sasakyan na dadaan sa EDSA kada araw. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magkakaroon ng reshuffle sa mga key personnel sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, ang balasahan na gagawin sa mga terminal heads sa NAIA at mga hepe ng Immigration Protection and Border Enhancement Section o IPROBes ay para sa mas mabilis at epektibong immigration procedures. Pagtitiyak ng BI, ito ay isa sa mga pagbabago na kanilang ipatutupad para maisaayos ang mga paliparan sa bansa. Sinuspinde ng Land Transportation Office ang pagpaparehistro ng mga light electric vehicles tulad ng e-bikes 8 buwan matapos maglabas ng memorandum tungkol dito. Ayon sa LTO, nais nilang masusing pag-aralan ang kaligtasan ng mga ganitong uri ng sasakyan habang patuloy ang pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa ukol sa paggamit nito. Nilinaw din ng LTO na ang kanilang kautusan ay hindi makakaapekto sa mga umiiral na ordinansa ng mga lokal na pamahalaan. Patuloy namang umaasa ang mga e-vehicle drivers na pahihintulutan silang bumalik sa kalsada sa lalong madaling panahon. Nilinaw ngayon ng Land Transportation Office o LTO na mananatili pa rin ang ban sa mga light e-vehicles na bumiyahe sa major thoroughfares sa Metro Manila. Ito ay kahit pa suspindido ang patakaran para sa pagpaparehistro ng mga ito. Ang detalye alamin natin kay JP Nunez live. JP, ano ba yung mga pagbabagong gagawin ng LTO sa registration ng mga light electric vehicles? Ayon nga sa Land Transportation Office o LTO, pinaplansya pa kasi nila yung patakaran para sa roadworthiness regulation sa mga light e-vehicles gaya nga ng e-bike at e-trike. Yung mga light e-vehicle kasi dapat ding matiyak na ligtas gamitin sa kalsada kagaya ng pagkakaroon ng ilaw at yung nagmamaneho ay mayroong helmet. Meron din nilang mga request na bababaan yung edad para payagang makapagmaneho ng light e-vehicles. Imbis na 17 anyos ang papayagan, ay pwede na ding magmaneho ng light e-vehicles ang mga 16 anyos. Meron nila sa mga probinsya na ito ang panawagan
doon sa mga lugar na walang masyadong access sa public transportation. Samantala, inaw ng LTO na tuloy pa rin ang ban sa mga light e-vehicles gaya ng e-trike at e-bike sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ito yung patakaran na ipinatupad ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Gayun din kung merong ng mga LGU na nagpapatupad ng lokal na ordinansa sa mga light e-vehicles. Ito'y sa kabila na sinuspinde ng LTO ang registration sa mga light. Gayunman, ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, doon sa kanyang panayam kahapon, kung ang dahilan ng panghuhuli ay walang lisensya at walang rehistro ang light e-vehicle, ay suspendido muna yung ganong patakaran. Ibig sabihin, walang magiging parusa doon yung mga light e-vehicle na nagmamaneho. Inaayon ng LTO ang ilalabas na guidelines sa EVIDA Law o yung batas para sa mga electric vehicles. Dapat anya ay nagpo-promote ng paggamit ng electric vehicles ang mga patakaran at hindi kumukontra sa layunin ng EVIDA Law na i-promote ang paggamit ng electric vehicle upang mabawasan ang polusyon. Yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Plano ng Department of Tourism na maglunsad na layover tours para sa mga turista na nagtatransit sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa isang panayam, sinabi ni Tourism Secretary Cristina Frasco na sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na sila sa new NAIA Infrastructure Corporation hinggil sa nasabing plano. Anya, bahagi pa rin ito ng pagpapalawak ng hop-on, hop-off project ng DOT upang mas maipromote pa sa mga turista ang Metro Manila kahit sa sandaling oras ng kanilang pag-transit. Plano ng DOT na ilunsad ang layover tours sa darating na Nobyembre. Nais ng National Bureau of Investigation na taasan ang parusa sa mga gumagawa ng pekeng dokumento. Resulta ito ng pagkakadakip sa 4 na individual na kayang manggaya ng identification cards at kahit ng bill ng kuryente. Narito ang ulat ni Ryan Lacanlale. Talamak pa rin ang modus operandi ng pamimeke ng mga identification cards at dokumento sa Maynila. Nitong nakaraang Lunes lamang, 4 na sospek ang naaresto ng National Bureau of Investigation sa 3 bahay sa Quiapo, Manila sa kanilang ikinasang operasyon. Isa sa mga sospek ay menor de edad. Nakumpiska sa kanila ang mga ginagamit sa paggawa ng peking dokumento at identification card gaya ng computer monitors at CPU, printer, stamp, cutter at dry seal. Hindi lamang mga simpleng dokumento ang kaya nilang pikein. Una, ang natanggap namin na information ay NBI clearance lamang ang kanilang pinapalsify. Transfer certificate of title, driver's license. Kaya rin nilang gumawa at gayahin maging ang titulo ng lupa, passport, NBI clearance at maging bill ng kuryente. Nasa 500 hanggang 5,000 piso ang singil nila, depende sa ipapagawang dokumento ng kanilang parokyano. Ngunit babala ng NBI, lubhang delikado ang paggamit ng peking dokumento sa seguridad ng publiko. Napaka-delikado talaga. Driver's license na peke, magmamaneho, makadisgrasya yan. Nag-apply sa inyo, driver, gardener or maid, wanted pala or what, bandang huli kayo ang biktima. Kaya napakadelikado nitong ginagawa nila na ito. Medyo rampant ako kasi yung practice. At nalaman naman po natin na since so disseminated na itong mga fake documents at nagagamit na sa official transactions, medyo threat na sa ating national security at sa public safety. Kahit matagal at hayag na sa publiko ang ganitong illegal na gawain, hindi pa rin ito natutuldukan dahil mababa ang multa. Kaya panawagan ng NBI sa Kongreso, lagyan ng mas mabigat na parusa ang mga ganitong uri ng krimen. But then again, since bailable siya, bumabalik lang ho sila. Ang problema ho natin, I think, is an issue of legislation. I-address po namin with the director sa ating mga kongresista na kung pwede, taasan natin yung penalty
para nang sa gayon magkaroon ng deterrence at magsilbi itong warning na siniseryoso ng gobyerno itong mga klaseng krimen na to. Mahaharap sa kasong falsification of public documents ang mga naarestong suspect, habang ang menor de edad ay dadalhin naman sa kustodiya ng DSWD. Ayon sa NBI, hindi ligtas sa pananagutan ang mga taong tumatangkilik at nagpapagawa ng mga peking dokumento at pwede rin silang kasuhan ng falsification of public document. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinayak na National Council on Disability Affairs o NCDA na nagsasagawa na sila ng ilang hakbang para masugpo ang umano'y pagkalat ng mga pekeng persons with disability o PWD IDs. Kasunod ito ng inilabas na 4-page legal opinion ng Department of Justice o DOJ kamakailan na nagsasabing maaaring makatanggap ang mga kabilang sa sektor ng discount at value-added tax o VAT exemption sa pagbili ng maraming pagkain na kakainin nila ng solo. Sa isang panayam, nilinaw ni NCDA Executive Director Glenda Relova na aplikable pa rin ang 20% discount sa kakainin ng isang PWD sa isang establishmento basta't mapapatunayan na siya lamang ang kukonsumo nito. Sa ngayon, patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga affairs offices ng PWD at maging sa mga negosyante para matiyak na hindi maaabuso ang paggamit ng ID para makatanggap ng diskwento. Tayo ay very closely na nakikipag-coordinate sa mga persons with disability affairs offices. So tinuturuan natin sila, binibigyan natin sila ng technical assistance regarding po sa pag-i-issue ng ID po ng ating mga persons with disability para yung talagang presumption ng regularity ng pag-i-issue ng ID ay naroon. Nakikipag-partner din po tayo sa mga establishment para po bantayan ang ating mga ID na nagsi-circulate at tumatawag po sila sa mga PDAW offices para po i-report kung meron man silang nakikita ng mga fake na mga IDs. Pinangunahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng Sorsogon Sports Arena. Ito ay kasabay ng founding anniversary ng probinsya. Ang arena ay may 15,000 seating capacity at may iba't ibang amenities. Kasamang sumalubong sa Pangulo, sina dating Vice President Leni Robredo at dating Senator Bam Aquino. Tuda ang ilang kongresista sa gagawing investigasyon ng Senado sa war on drugs. Ito'y dahil sa sangkot sa umano'y reward system ang ilang kasalukuyang senador. Narito ang ulat ni Rosa Licoz. Bukas si House Quadruple Committee o Quadcom co-chairperson na si Representative Benny Abante sa planong investigasyon ng Senado sa anti-drug war ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman kung si Senator Ronald Bato de la Rosa lang din anya ang manguna sa pagdinig, naniniwala ang kongresista na hindi ito magiging patas. The thing is, he became the Director General of the Philippine National Police during the time of the former president. So I would think that he would be more biased than actually balanced in that hearing. Una nang inihayag ni Senator De La Rosa na chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang balak nitong pagsagawa ng parallel drug war probe. Bago nahalal sa Senado, si Senator De La Rosa ang nagsilbing hepe ng pambansang pulisya nang ilunsad ng Administrasyong Duterte ang gyera kontra iligal na droga. Sa ilalim ng drug war, may ipinatupad umanong reward money para sa mga pulis na makakapatay ng drug suspects batay sa pahayag ni retired police colonel at dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Royina Garma. Bukod kay Senator Bato, nadadawit sa umano'y issue sa cash reward system ang dating Special Assistant to the President at ngayon Senator Christopher Bongo. Ayon naman sa Quadcom, susubaybayan nilang mabuti ang gagawing pagdinig ng Senado, lalo na kung dadalo rito si dating Pangulong Duterte.
Very good. May partner na kami sa Senado when it comes to investigation. Maglo-launch sila ng sarili nilang investigation. Senator Bato, doon po sa magiging pagdinig ng Senado, lalo na siya mismo po yung nadidiin sa issue ng war on drugs? Hindi. Ayon naman kay House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, gusto lamang guluhin ni Senator Bato ang investigasyon na isinasagawa ng Quadcom at maghasik ng fake news. Tanong din ito, inquiry in aid of legislation ba ito o gusto lang pagtakpa ng pananagutan nila ni dating Pangulong Duterte at iba pang may kinalaman sa EJ case? Anya, bakit ngayon lang din sila mag-iimbestiga? Nagpaalaala naman si Kabataan Party List Representative Raul Manuel na kung matutuloy ang kaparehong investigasyon sa Senado, hindi ito dapat magamit bilang pananggalang ng mga senador na sangkot umano sa anti-drug war. Hindi rin anya dapat in aid of self-preservation ang mga investigasyon sa Kamara at Senado. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinamo ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang House Quadruple Committee na ilabas ang umano'y ebidensya sa reward system. Hahayaan din ng mambabatas ang komite kung magre-report ito sa International Criminal Court o ICC. Ang detalye sa ulat ni Asher Cadapan Jr. Hindi nangangamba si Senador Ronald Bato de la Rosa sa alegasyon na ibinabato sa kanya mula sa pagdinig ng House Quadruple Committee. Partikular sa sinasabing partisipasyon niya sa reward system sa War on Drugs campaign ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Nooy PNP Chief at gayon Senador de la Rosa, malinis ang kanyang konsensya. Ilabas nila yung evidence dahil paano kung maka-counter kung hindi ko alam kung anong evidence hawak nila. Hindi ko alam talaga kung ano yung hawak na evidence. Kasi kung ako tanongin ninyo, I don't think meron silang evidence against me. Dagdag pa ng senador, wala rin problema sa kanya kung makuha ng International Criminal Court ang Quadcom hearing report. Yun naman talaga yung kanilang purpose niyan. Bakit nila ginagawa yan? So, yun na. That's a convenient excuse na hindi mapipigilan, no? That's a convenient excuse. Bahala na sila. Anyway, sila man yan. Trabaho mo nila yan. Then, hayaan mo sila kung anong gusto lang gawin sa trabaho nila. Sinabi ni Quadcom Co-Chairperson Congressman Robert Ace Barbers noong Martes na hindi nila isusumite sa ICC ang findings ng panel kaugnay sa mga umano'y human rights violation sa ilalim ng kampanya kontra illegal na droga ng Duterte administration. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipapanukala ngayon ni Senator Risa Hontiveros ang pag-iimbestiga sa mga issue kaugnay ng kontrobersyal na war on drugs ng dating administrasyong Duterte. Ngunit ayon sa mambabatas, gagawin ito sa pamamagitan ng Senate Committee of the Whole sa halip na isang komite lamang. Mula sa Senado, may report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, paano yung magiging proseso sa pagdinig sa war on drugs sa ilalim ng Senate Committee of the Whole? Aga bibigyan ng pantay-pantay na karapatan ang buong Senado sa pag-iimbestiga ng anumang paksa sa ilalim ng Senate Committee of the Whole. Ibig sabihin niyan ay imbis na isang committee lang sa ilalim ng mga regular na komite lang sa ilalim ng isang senador ang sasagawa ng pagdinig ay ito ay sasailalim sa Committee of the Whole kung saan ang Senate President ang siyang kadalasang nag-chair o dumidinig. Sa isang panayam, sinabi ni Senador Risa Hontiveros na itong Senate Committee of the Whole ang ipapanukala niya sa liderato ng Senado sa pag-iimbestiga ng War on Drugs campaign ng nagdaang administrasyon sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ay sa gitna ng mga aligasyon na lumalabas sa investigasyon sa House Quadruple Committee o Quadcom hearing kaugnay sa naturang issue. Paliwanag ng mambabatas, napaka-importante na malaman ang katotohanan ukol sa madugong war on drugs, lalo pa para sa mga pamilya ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killing. At sa pamamagitan ng Senate
Committee of the Whole. Umaasa si Senador Ontiveros na mas panatag at mas magiging or maiengganyo rin na sumali at tumestigo ang mga victim survivor sa kampanya kontra illegal na droga. Mahalagaan niya na marinig ang boses ng mga ito para malaman ang buong katotohanan. Ipauubayan na rin ng mababatas sa chair ng Senate Committee of the Whole ang pagpapasya kung maglalabas ng investigasyon sa mga tinutukoy na resource persons, kabilang na dito si dating Pangulong Duterte. Nauna nang naglabas ng pahayag si Senador Ronald Bato de la Rosa na kung iimbestigahan ng Senado ang naturang mga issue ay sa kanyang komite ito babagsak bilang chairperson ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Ngunit sinabi naman ng mga Quadcom leaders na magiging self-serving ito kung ang mismong sangkot sa mga aligasyon ay siya ring magdidinig sa Senado. Aga sa katatapos lang ang press conference ni Senador Amy Marcos dito sa Senado at sinabi nito na sa kanyang palagay ay dapat na lang na ipaubaya at isumite sa korte ang pag-iimbestiga sa issue ng War on Drugs campaign kung may sapat ng ebidensya kaugnay nito. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Tinutulan ng kampo ni Apollo Quiboloy ang kahilingan ni Senator Risa Hontiveros na humarap ang religious leader sa Senate Committee hearing. Naniniwala ang mga abogado ni Quiboloy na bagamat may kapangyarihan ang Senado na mag-issue ng subpoena at ipatawag ang sinuman, ito ay dapat lamang sa layunin na makatulong sa pagbuo ng batas at hindi ito dapat gamitin bilang kapalit ng pagliliti sa korte. Naghain na ng petisyon sa korte ang kampo ni Quiboloy para mapigilan ito sa pagharap sa Senado. Magreresulta sa malaking savings ang gagawing pagkaltas sa 2025 budget ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Batay ito kay House Committee on Appropriations Chairperson Representative Zaldico na ginawa ng pinal ang budget cut. Ayon kay Congressman Ko, nasa 1.3 billion pesos ang masasalba ng pamahalaan sa pamamagitan ng paglalaan ng pondong ito sa mga ahensyang nagkakaloob na ng mga serbisyo. Mula 2.037 billion pesos na proposed budget ng Office of the Vice President o OVP, binawasan ito ng 1.3 billion pesos at ni-reallocate sa assistance to individuals in crisis situations ng Department of Social Welfare and Development. Gayon din sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients program ng Department of Health. Ipinagpapatuloy ngayon ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang investigasyon sa budget spending ng Office of the Vice President. Ito na ang ikatlong pagdinig ng Kamara kaugnay ng issue. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang mga bagong punto na natalakay dyan sa pagdinig? Ella, maglalabas na ng subpoena at testifikando mo isang writ na naguutos sa ilang tao na dumalo sa pagdinig ang House Good Government and Public Accountability Committee, partikular na sa mga opisyal ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte na hindi dumadalo sa pagdinig sa kabila ng show cause order na inilabas ng komite. Ngayong araw ay isinasagawa yung ikatlong pagdinig ng House panel kaugnay ng sinisilip na paggasto sa pondo ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa ilalim ni VP Duterte. 6 na opisyal ang i-issuehan ng subpoena, kabilang na ang Undersecretary at Chief of Staff ni VP Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Bukod dito, makikipag-ugnayan na rin ang House panel sa Bureau of Immigration at Department of Justice para sa paglalabas ng lookout bulletins laban sa mga nasabing opisyal. Una nang hiniling ni VP Duterte na itigil ang pagdinig dahil pamumulitika umano ang basehan nito at iginiit ding hindi dadalo sa mga hearing. Samantala, sa unang bahagi ng pagdinig, siniyasat ng mga kongresista ang paggasto ng milyong-milyong pisong halaga ng confidential funds ni VP Duterte mula 2022 hanggang 2023. Kabilang na rito yung milyong-milyong pisong halaga ng ibinayad para sa rental ng safe house sa loob lamang
ng 11 araw noong taong 2022. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nagbigay ng babala ang Office of the Vice President hinggil sa kumakalat na peking social media promo kung saan makikita ang larawan ni Vice President Sara Duterte. Ang peking promo ay nangangako ng pagkakataong kumita mula sa bahay at 30,000 pesos kapalit ng pagsisend ng private message na how. Ayon sa OBP, hindi ito programa ni Vice President Sara Duterte at ito ay isang scam. Inihikayat din ang sinumang may impormasyon tungkol sa naturang promo na ipagbigay alam agad sa mga pulis. Sinampahan na ng reklamo sa Department of Justice o DOJ si suspended Porac, Pampanga Mayor Jaime Capil, Vice Mayor Francis Tamayo at iba pang local officials. Kaugnay ito sa operasyon ng Lucky South 99 Pogo sa lugar na umano'y sangkot din sa iligal na gawain tulad ng human trafficking. Narito ang report ni Dante Amento. Nahaharap ngayon sa reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sina Porac, Pampanga Mayor Jaime Capil, Vice Mayor Francis Lawrence Tamayo at ilan pang municipal councilor ng Porac Local Government Unit. Kaugnay ito sa natuklasang iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators na Lucky South 99 na iniuugnay sa mga cybercrime activities sa Central Luzon. Inihain ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang criminal complaint sa Department of Justice kahapon. Ayon sa DOJ prosecutors, kabilang sa batayan ng reklamo ay kababayaan ng mga lokal na opisyal ng Porac na umaksyon sa kabila na may ulat ng illegal na gawain sa nasabing Pogo Hub. Pag tinignan nyo yung application forms, blanco-blanco pero na proseso. Pangatlo, ang primary purpose ng kumpanya ng Lucky South ay outsourcing, hindi Pogo. So labag ito sa kanyang primary and secondary purposes. Pinagkalooban din umano ng business permit ang kumpanya sa kabila ng hindi kumpleto ang kanilang mga isinumiteng dokumento. Sa ngayon nagpapatuloy ang case build-up at upang matukoy kung sino pa ang posibleng masasampahan pa ng reklamo kaugnay ng Porac Pogo. Sinuspende na kamakailan ng Ombudsman sina Mayor Capil, Vice Mayor Tamayo at iba pang municipal councilors ng Porac kaugnay pa rin sa issue ng Pogo. Sinisika pa nating makuha ang panig ng mga respondent. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ngayon ng Commission on Elections o COMELEC na maaari pang may maalis sa listahan ng 66 na senatorial aspirants na inisyal na inaprubahang mapasama sa balota para sa darating na eleksyon. Samantala, binisita naman ngayon ng COMELEC ang Dito Center na isa sa telecommunications company na gagamitin para sa transmission ng mga balota sa midterm elections. Narito o makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano yung paliwanag ng COMELEC ukol dito sa sinasabing maaaring may matanggal pa doon sa inaprubahang senatorial aspirants na mapapasama sa balota? Magandang tanghali aga. Bagamat sinabi ng Commission on Elections o COMELEC na kasama na o tiyak nang nakasama sa balota yung 66 na senatorial aspirants na kanilang inaprubahan kahapon, may posibilidad pa rin na maalis o may maalis sa mga ito. Halimbawa na niya rito kung na-disqualify ang isang aspirant o kumakandidato o kaya naman nakansila ang kanyang Certificate of Candidacy o COC kapag may nagreklamo sa kanya o may naghain ng petisyon. Ito yung naging sagot ng Komisyon Aga sa isyu ng pagsasampa ni Attorney Sunny Matula ng petisyon para kansilahin ang COC ni Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, lahat naman ng reklamo o petisyon ay kanilang idadaan sa masusing pag-aaral. Kahapon nga ay inaprubahan ng COMELEC and Bank ang rekomendasyon ng kanilang Law Department hinggil sa 60 senatorial aspirants na kwalipikado sa 2025 elections at kasama na nga dyan aga si Apollo Kibuloy. Samantala, binisita naman kanina ng COMELEC ang Dito
Telecommunity Corporation sa Taguig City kasama yung mga kawani ng media. Isa ito sa magiging transmission provider ng COMELEC para sa halalan. Ipinakita ng kumpanya ang nationwide coverage ng kanilang koneksyon, reliability at kaya din ng seguridad. Sabi ng COMELEC, ang ginawa nila ay bahagi pa rin ng transparency. Sa 2025 elections ay may kausap yung I1. Ito yung nanalong kumpanya para sa bidding ng makipag-usap sa mga telco company sa bansa para sa transmission ng mga boto mula sa mga presinto papunta sa servers ng COMELEC. Gagamit aga ng mahigit sa 200,000 na mga SIM card kasama na yung mga backup sa araw ng eleksyon. At kapag wala naman talagang signal ng isang telco company sa isang lugar, halimbawa dyan sa bahagi ng Southern Mindanao, ang Tawi-Tawi, ay gagamit naman ng satellite internet. May 7,000 units ng satellite internet na gagamitin para sa 2025 elections. Yan man ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Magtatapos na ang pinaiiral na gun ban sa Metro Manila na nagsimula noong October 14. Ito ay may kaugnayan sa isinasagawang Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction na ginaganap sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Ang detalya hatid ni Lea Ilagan live. So Lea, kailan magtatapos ang gun ban dito? Magtatanghali sa Ella, hanggang bukas na lamang ng hating gabi ang ipinatutupad na 5 araw na gun ban ng Philippine National Police sa Metro Manila. Ibig sabihin, sa Sabado ay maaari na muling magbitbit ng baril ang mga gun owners na mayroong permit to carry firearms outside of residence o yung tinatawag na PTC-4. Ang ginawang pagsuspinde sa PTC-4 ay may kaugnayan sa isinasagawang Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Ang Pilipinas kasi siya nag-host na naturang pagpupulong na dinaluhan ng mga delegado. Layo ng pagsuspende ng PTC-4 na matiyak ang kaligtasan ng mga participants at maiwasan ang anumang firearm-related incidents. Tuwing ipinatutupad ang gun ban, tanging ang mga tauhan lamang ng law enforcement agency na naka-duty ang maaaring magbitbit ng baril. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. Binigyang linaw ngayon ng Department of Social Welfare and Development ang kanilang proseso sa pagbibigay ng ayuda sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Program o 4Ps na siyang prioridad ng ahensya. Ito ay matapos lumabas ang isyong tinanggihan umano nila ang referrals na nanggagaling sa Office of the Vice President. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, ano yung paglilinaw ng DSWD ukol sa pagbibigay nila ng ayuda sa 4Ps? Aga nilinaw ng Department of Social Welfare and Development na wala silang tinatanggihang mga request mula sa iba't ibang ahensya gaya ng Office of the Vice President. Sinabi nila sa forum kanina dito sa kanilang central office na kinakailangan kasing dumaan sa proseso ang lahat ng request na pumapasok sa kanila kaugnay nga sa iba't ibang programa nila gaya ng 4P. Nagsisimula ito sa pagpapasa ng requirements at kasunod ang assessment ng DSWD. Nilinaw nila na may kani-kanyang guidelines na sinusunod ang ahensya para sa mga programa na binibigay ng DSWD. So ginagawa nila yung assessment para masiguro na hindi nauulit ang mga nabibigyan ng tulong. Limitado rin kasi ang resources na mayroon ang DSWD kaya kinakailangang ma-maximize ito upang mas marami pa ang mga kababayan nating maabot ng kanilang mga programa. Binigyang diin nila na hindi sila tumatanggi sa mga request, maaaring hindi lang talaga qualified yung mga nagre-request sa mga specific na programa kaya hindi ito naaprubahan ng ahensya. Sinabi rin ng DSWD na gumawa na sila ng validation matapos nga lumabas ang isyong tinanggihan umano nila ang referrals na nanggaling sa Office of the Vice President. At aga inaasahan na ngayong araw ay maipasa na nila ang resulta ng ginawa nilang validation sa opisina ni Senator Amy Marcos na siyang hiniling din ng senador na kanilang maipasa. Ayan muna update, balik sa aga. Maraming salamat, Jed Neresina.
Kasalukuyang nagsasagawa ngayon ang investigasyon ng Election Registration Board sa Masbate kung saan dinirinig ang issue hinggil sa nasa 15,000 individual sa probinsya na mayroong questionableng residency. Mula sa Masbate City, ang detalya hatid ni Jerry Galicia live. Jerry, ano na ang update sa isinasagawang hearing dyan ng Election Registration Board? Yes, Ella, umabot na nga ang haba ng pila dito sa social ground kung saan nga mula doon sa opisina ng COMELEC Masbate City. At karamihan sa kanila nga naghihintay na tawagin ang kailang mga pangalan para isa lang nga dito sa nagpapatuloy na COMELEC ERV hearing. Nasa ika-4 na araw na nga ang sinasagawa na pagdinig ng Election Registration Board sa libu-libong Masbateño na questionable ang kanilang mga pagkakakilanlan. Yata na sa mahigit 15,000 individual ang pinadalhan ng summon o notice of hearing for applicants ng Commission on Elections o COMELEC, kung saan 5,878 individual ang kabilang sa opposed voters o yung mga datos na hindi tugma sa kanilang pagkakakilanlan. Kaya kailangan isa-ilalim sa ERV hearing ng komisyon ang mga ito. Yan na lamang na 18 taong gulang at first time na nakapagparehistro na si Ralph Rapsting nag-iis sa pila mula pa ng alas 8 ng umaga. Kinasumon po kami sa COMELEC para kasi yung sa sumo namin hindi na kami resident dito. Kailangan namin magbigay ng proof na taga dito talaga kami. Ganyan talaga mahaba yung pila. May nauna pa kasi yung ibang barangay. Mahaba, mainit na Kaya nasa 2 platoon o mahigit sa 60 pulis ang itinalaga ng Masbate Police Provincial Office na nagpapatuloy na ERV hearing. Nahigpit na ang seguridad at ginagawang crowd control ng pulisya sa mga nakapilang mga individual. Si Mang Larry Francisco na mula pa sa bayan ng Palanas dito sa Masbate City nagparehistro, aniya 10 taon nang hindi nakaboto sa kanyang bayan. Kasama pa rito ang kanyang asawa at anak na nakapila. Dito kami nagpa-register. Hali kami sa Bicol, taga Bicol ang asawa ko. 10 anyos kami, pag-ulit ko. Wala naman ako makaboto. Kaya hindi ako nagpa-register sa Masbate. Wala naman po ako sa listahan doon. Naging gusto namang picnic ground ang social center sa mga grupo na doon kumakain ng kanilang pananggalian. Pwedeng tumagal hanggang bukas ang sinagawang ERV hearing sa Masbate. Sa ngayon nga ay mahaba pa rin ang pila dito sa social ground ng Masbate City. Makita natin dito sa ating likuran ay halo-halo na halos itong mga nakapilang residente o individual para nga isa lang dito sa nagpapatuloy na ERV hearing dito sa COMELEC Masbate City. Yan ang balita. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Malapit nang matapos ang road construction sa ilang bahaing barangay sa Hagonoy, Bulacan. Ayon sa mga residente, inaasahang makatutulong ito para maiwasan na ang mabilis na pagbaha sa kanilang lugar. Mula sa Hagonoy, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano-anong mga road constructions dyan sa Hagonoy ang malapit nang matapos? Tanghali, ito yung lugar ng Santo Niño at San Pablo na kung saan nga ito ay pangunahing prioridad na matapos ngayong bago matapos itong taon. Minamadali na nang matapos ng Department of Public Works and Highways, Bulacan 1st District ang road construction project sa ilang barangay sa bayan ng Hagonoy. Bago matapos ang taon, target matapos ang DPWH ang barangay San Pablo at Santo Niño, Hagonoy. Sa barangay San Pablo, nasa 80% na ang natatapos, habang sa barangay Santo Niño naman ay nasa 75%. Inaasahang tapos nito sa buwan ng Nobyembre. Nasa 440 meters ang haba ng kalsada at kasama na nga itong drainage canal na may luwang na 5 meters, habang nasa 1 metro naman ang itinaas ng kalsada. Samantala sa barangay San Nicolas hanggang sa Grada, Hagonoy naman ay hindi pa natatapos ngayon hindi pa matatapos ngayong taon dahil naapektuhan ng road construction dulot ng high tide at naranasang mga nakaraang bagyo. Ngunit target namang matapos ito bago sumapit ang nakatagdang expiry date
sa March 20, 2025. Ayon kay Engineer JP Mendoza, Construction Section Chief ng DPWH Bulacan 1st District, kapag na-upgrade na ang mga kalsada, magiging possible na sa naturang kalsada, hindi gaya dati na maraming mga sasakyan ang na-stranded at hindi makatawid. Makikita po natin na ang mga motorista ay tuloy-tuloy na makakadaan nang wala ng tubig sa daan. Ang akin lang po masasabi, kaunting paumanhin at konting tiis dahil sa Nobyembre ito po ay tapos na at nakita naman po namin ang magiging epekto lalo-lalo na po sa tao at sa mga motoristang nagdadaan dito. Samantala, humingi na nga ng paumanhin ang konting paumanhin at pangunawa pa itong DPWH sa mga motorista at sa publiko habang ito'y ginagawa. Pero malaking benepisyo naman ang hatid nito sa mga mamamayan, lalo na sa mga nagtatrabaho kapag natapos na ang nasabing proyekto. Samantala, nasa 50 million pesos ang kabuang halaga ng road construction project dito sa bayan ng Hagonoy, Bulacan. At yan ating latest live, balik sa iyo. Aga? Maraming salamat, Nestor Torres. Pansamantalang magpapatupad ng online class ang Ateneo de Davao University Grade School sa Davao City upang magsagawa ng sanitation protocols sa paaralan dahil sa posibleng banta ng sakit na hand, foot, and mouth disease o HFMD. Gayunman, walang sinabi kung may kumpirmadong kaso sa naturang universidad. Ayon sa pamunuan ng paaralan, agad nilang ipararating sa mga magulang kung kailan muling ibabalik ang face-to-face classes. Muli ring nagpaalala ang mga ito sa mga estudyante na ugaliin ang regular na paghuhugas ng mga kamay upang makaiwas sa sakit. Ang HFMD ay isang uri ng sakit na dulot ng virus mula sa pamilya ng enterovirus na karaniwang naihahawa sa mga bata. Kabilang sa mga sintomas nito ay ang pagkakaroon ng mga pulang pantal sa bibig, kamay at paa, pananakit ng lalamunan, pagkapagod at kawalan ng ganang kumain. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang virus na nagdudulot ng HFMD ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng direktang contact sa isang tao, pagkalat ng respiratory droplets at contact sa isang kontaminadong bagay. Paliwanag naman ng Davao City Health Office, ang treatment ng HFMD ay nakadepende sa sintomas nito na maaaring tumagal sa loob ng 7 hanggang 14 na araw mula nang mahawa ng virus. Inaasahan ng North Korea na aabot sa 1.4 million na batang aplikante ang nais sumali o bumalik sa kanilang army ngayong linggo. Kasunod ang nasabing hakbang ng isinagawa umanong pagpapadala ng South Korea ng drones sa Pyongyang at pamamahagi ng anti-North leaflets na nagpapalala sa tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Tumanggi naman ang South Korean government na tukuyin kung militar ba o sibilyan ang nasa likod ng umano'y pinalipad na drones. Sinundan ang nasabing insidente ng pagpapasabog ng North Korea sa ilang bahagi ng kalsada at riles sa hilagang bahagi ng inter-Korean border na nag-uugnay sa dalawang bansa nitong Martes, October 15. Nakatakdang ipadala ngayong araw ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang kanyang victory plan sa European Union o EU at North Atlantic Treaty Organization o NATO. Kabilang sa nasabing plano ang mga hiling nito sa mga kaalyado ng Ukraine na hindi pa pinagbigyan, partikular na ang panawagan sa imbitasyon na isali sa military alliance ng NATO at ang pagpapahintulot na gumamit ng mga armas mula sa Western countries para atakihin ng Russia. Ipadadala ni Zelensky ang victory plan sa pagtitipon ng European Union leaders at sa pagtitipon ng NATO defense ministers sa Brussels. Naniniwala ang naturang Pangulo na ang plano ay inaasahang tatapos sa digmaan sa susunod na taon. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 145, versikulo 20
na nagsasabi, iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa Kanya, ngunit lahat ng masama ay lilipulin niya. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan bang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.